Umarangkada na ngayong araw ang net service contracting ng gobyerno. Bahagi pa rin ng programa ng pag-agapay sa mga mamamayan sa gitna po ng pagtaas ng presyo ng langis. Nakatutok si Cristal Ramizares. Una nang umandar ang 10 peso fuel discount. Lumarga naman ngayong araw ang Net Service Contracting Program. Dito may 20% na diskwento ang pasahero, habang 40% sa mga PWD, senior citizens at estudyante. Masaya si Ate Cristina na first time lang maranasan ng 20% na discounted fare. Ang dati niyang pamasahe na 13 pesos mula Fairview hanggang Payatas ay 11 pesos na lang. Para sa akin po, mas maganda yon na binawasan yung pamasahe. Kasi para din sa amin na kunti lang kinikita namin, pabor sa amin yun. Kasi yung mga hanap buhay namin, kunti lang kinikita namin dyan eh. Tapos yung pamasahe mahal. Aking bagay na po yun sa amin. Napapasalamat po kami sa ganun. Kasi hindi pa ako naka-experience na ganyan na may nagkaroon ng discount. Malaking tulong ang net service contracting sa pasahero at driver, lalo na sa panahon ngayon na unti-unting nababawasan ang mga namamasadang public vehicle. Sa presidente natin, ang para sa akin, siya ang pinaka-leader ng bansa natin. Siya nagpapatakbo ng sa akin, sa presidente, may nagagawa naman yung presidente natin. Layo ng net service contracting na patatagin ang transport sector na naapektuhan ng krisis sa langis dahil sa Middle East War. Paano ba makakabawi ang mga driver at operator? 30 hanggang 100 pesos ang ibibigay na kabayaran sa driver o operator sa takbo nito kada kilometro. Sakop ng programa ang 800 ruta nationwide. Kung mayroong ganitong klaseng programa pinapatupad ang ating gobyerno, so okay po yan para sa mga transport workers at okay din po yan, no? Makakatiyak yung supplies ng masasakyan para sa mga pasahero. Para maiwasan din ang korupsyon, gagamit ng GPS para sa monitoring ng biyahe ng drivers. That's why we're requiring our PUVs enrolled in our net service contracting program magkaroon ng GPS para po wala na pong human intervention pagdating sa ruta ng kanilang tinagbo. At matitiyak natin na yung babayarin natin na ruta ay yun yung tama at wasto. Mariing inaalmahan ni Senator Joel Villanueva ang mandatory requirement na GPS. Aabot sa 500 pesos ang renta sa GPS kada buwan, na dagdag pa sakit pa sa mga drivers. Sinigundahan naman ito ng mga transport groups. Hindi sapat itong funding na to para tumaya pa, no? Gumastos pa yung mga transport workers natin para dito sa GPS na to. Kung ilang araw lang naman to ipapatupad. Kaya nga parang hindi siya viable. Kaya marami pong kumu-question dyan. Kaya kung gagastos din lang, dapat mayroong pang abono ang ating gobyerno. Cristal Ramizares, IBC News.